Ito ay nangyari taong 1995 sa isang liblib na probinsya sa Visayas na hindi ko na lamang papangalanan pa. Isang araw, kami ni Belen ay nasa loob ng isang tricycle papunta sa isang malayong probinsya, sa isang puok na malayo sa sibilisasyon. May maliit na lupain kaming nabili doon sa murang halaga at dito namin pangarap na magtayo ng aming bagong bahay. Inireto ito sa akin ng aking kaibigan na dating kasamahan ko sa trabaho noong nasa Maynila pa ako. Kaya nang ikasal kami ni Belen ay agad ko itong binili upang doon bumuo ng sariling pamilya. Habang nasa biyahe, nagtanong ang tricycle driver na baka sa kanyang mukha ang kuryosidad tungkol sa aming pupuntahan. May mga kapamilya ba kayo doon sa pupuntahan niyo? Wala po, Manong. Meron akong kaibigan doon, dating kasamahan ko sa trabaho. Ipinaliwanag ko din sa kanya na patungo kami sa lupain na kamakailan lamang namin binili, kung saan nagpatayo kami ng maliit na bahay para sa aming bubuuhing pamilya. Matapos nun ay tumangutang ang driver at nagpatuloy na sa pagmamaneho. Pagdating namin sa lokasyon kung saan ang aming destinasyon, iniabot ni Manong driver sa akin ang isang maliit na kutsilyo na tanso at isang pulang kwintas. Pagkababa namin ng tricycle ay labis akong naguluhan at nagtanong kung bakit niya ito ibinigay sa akin. Sumagot ang tricycle driver na animoy nagbababala. Para sa proteksyon. Baka kailanganin mo ito balang araw. Matapos noon ay humarap siya kay Belen at inutusan na isuot ang kwintas na may halong pagbababala sa kanyang mga mata. Mariinding bilin ng tricycle driver sa akin na maging maingat. Pagkatapos ng ilang mga paalala, bumalik na ang driver sa kanyang tricycle at tuluyang umalis na. Nang makarating sa bahay, ay nag-ayos kami ni Belen ng mga gamit. Nagluto para sa hapunan habang unti-unting lumulubog na ang araw. Lumipas ang ilang oras ay tuluyang nagdilim na ang kapaligiran. Nang matutulog na kami ni Belen, ay isasara ko na sana ang harapang pinto ng aming bahay. Nang bigla ay may napansin akong isang anino na malapigurang tao sa labas. Tumagilid ako sa takot. Ngunit inisip ko na lang na ito ay isang imahinasyon lamang. Marahang isinara ang pinto, dumiretso sa kwarto, humiga sa kama katabi ni Belen at natulog. Kinabukasan ay dumalaw si Jan sa bahay, ang aking kaibigan at dating katrabaho. Nagdala ng samot-saring pagkain, karning baboy, gulay, alak at kung ano-ano pa. Sinabi kong napasobra naman yata ang ibinigay niyang pagkain, ngunit umiling-iling ito at nagwikang pa-welcome di umano nila ito sa aming dalawa ni Belen. Noon ko lamang napansin ang dalawang kasama ni Jan, isang babae at isang lalaki. Ipinakilala niyang mga pinsan niya ito. Matapos nun ay pinapasok ko sila sa aming bahay. Nang nasa loob na ay kumain na kami at pagkatapos nun ay sinimulan na namin ang inuman at ang kasiyahan. Habang lumilipas ang oras, napansin kong tinatamaan na ako sa iniinom naming alak. Nalalasing na ako na siyang ipinagtaka ko. Hindi naman po sa pagmamayabang. Malakas po akong uminom at hindi basta-bastang nalalasing. Kaya nagtataka talaga ako kasi tuba lang naman ang iniinom namin.